Chapter 14:11. Sa sandaling iyon, ang pangalan ni Sebastian sa listahan ng ranggo ay kumislap ng ilang beses bago biglang maglaho. Ito ang malinaw na senyales na nagbago ang kanyang ranggo at posisyon. Nawala ang pangalan ni Ginoong Wilder. Maraming disipulo ng Cipher Sacred Ground ang agad na napansin ang anomalyang ito at nagsimulang maghanap ng masigasig para sa kanyang bagong ranggo. Sa mga nakaraang araw, ang kanyang ranggo ay nagbago ng ilang beses, ngunit kadalasang isa o dalawang ranggo lamang, na madaling makita sa isang sulyap. Ngunit sa pagkakataong ito, sinuri nila ang 12 ng mga pangalan sa tuktok ng ranggo at hindi pa rin nila makita si Sebastian. Ang tanging paliwanag ay nagkaroon siya ng isang pambihira at walang kap-ares na pagtalon sa kanyang ranggo. Si Helix, na nagpapahinga na may nakapikit na mga mata sa plaza, ay nagising sa kaguluhan. Hanapin ang pangalan niya. Bilisan. Subukan mong hanapin mula sa ilalim ng ranggo. Malamang napatay na siya, sumabat si Wesen sa kanyang karaniwang mapanlate na tono. Ang kanyang mga mata na nakakunot ay kumikislap sa selos at isang nag-aalab na hindi pagpayag na sumuko. Matagal nang hinahangad ni Wesen si Esme, at kahit na may asawa na ito, hindi ito nakapigil sa kanya. Para kay Wesen, walang pagkakaiba kung ang isang babae ay dalaga o kasal na mananatili pa rin ang kanyang mga pagnanasa. Ngunit, hindi niya inaasahan na si Sebastian ang nagtatag ng pinakamalaking guild ng mga mangangalakal. Lumahok din siya sa Sovereign Trial at nakapasok sa top 200. Ito ay isang tagumpay na kahit si Helix ay napansin, at mula noon ay naging masigasig siyang kunin si Sebastian. Esme ay sumilay kay Wesen nang marinig iyon. Possible. Hindi papatayin ang asawa ko ng ganon-ganon na lang. Agad na inilipat ng ibang mga disipulo ang kanilang paghahanap sa mas mababang ranggo. Matagal na walang tagumpay, sumigaw ang isang disipulo na may matalas na mata. Ang pangalan niya ay hindi nasa pinakamababang ranggo, kundi nasa itaas. Tingnan ninyo. Si Ginoong Wilder ay nasa ika-127 na ranggo na. Lahat ay nagulat nang sabihin ito. Si Zia ay nagulat din. Kung ano ang inaasahan sa kataas-taasang isa nangunguna siya saan man siya magpunta. Ang mga mata ni Helix ay kumikislap sa kasiyahan habang hinahaplos ang kanyang balbas. Napakaganda. Ang potensyal ng batang ito ay talagang pambihira. 127th na pwesto, na may 886,500 puntos isang bigla ang pagtalon ng higit sa 500,000 puntos. Siguradong natalo niya ang isang master na may halaga ng hindi bababa sa 1,000,000 puntos. Hindi ito maliit na bagay, sabi ni Rose Alba, lahat ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Sino mang may higit sa 1,000,000 puntos ay dapat na ang pinakamataas na ranggo na guro sa potential leader chart at hindi isang taong nasa ilalim ng ranggo. Kung ganoon, si Sebastian ay dapat may lakas na kasing taas ng isang banal na anak, dagdag ni Triumph Calloway, ang ikatlong nakatatanda, habang ang kanyang matalinong tingin ay puno ng paghanga. Tumanggo si Helix bilang pagsang-ayon. Oo. Kung makuha natin siya sa ating Cipher Sacred Ground, maaari siyang maging isang Holy Lord level powerhouse sa loob ng isang siglo. Kasama siya, kasama ang ating Holy Son at Holy Maiden, ang ating guild ay aabot sa bagong taas. Maaari na tayong umakyat sa pangalawang antas ng Sacred Ground. Ang mga Sacred Ground ay nireranggo ayon sa lakas, mula sa unang antas ang pinakamahina hanggang sa ikatlong antas sa tuktok. Ang Cipher Sacred Ground ay kabilang sa unang antas, na nasa ibaba. Ang mga Sacred Ground sa pangalawang antas, tulad ng Violette Sacred Ground at Gaudium Sacred Ground, ay mas malakas, bawat isa ay may hindi bababa sa 20 Intermediate Deity Masters kung ikukumpara, ang Cipher Sacred Ground ay mayroon lamang 13 isang malinaw na agwat sa lakas. Sa itaas nila ay ang makapangyarihang ikatlong antas ng Sacred Grounds, tulad ng Lecuna Sacred Ground, kung saan ang kanilang mga Intermediate Deity Masters ay lumampas sa 30 katao. Puno ng pagmamalaki at kagalakan ang puso ni Esme. Palagi niyang pinaniniwalaan na hindi siya bibiguin ni Sebastian. Sa kabaligtaran, lumabo ang ekspresyon ni Wesen, at ang kanyang selos ay kumulo sa ilalim ng ibabaw. Sa lungsod Bulang.
Siyam sa Ascendant Isle, nagtipon-tipon ang mga tao. Marami sa kanila ay mula sa Lacuna Sacred Ground. Sa ngayon, ang lungsod ay matatag ng nasa kanilang kontrol. Isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ang nakaupo ng nakaluhod sa isang kama sa loob ng silid habang nagmumuni-muni. Tahimik siyang umupo, ngunit isang hindi nakikitang aura ng dominyo ang lumalabas mula sa kanya. Napakalupit nito na nagdudulot ito ng paghanga at takot sa sinumang naglakas loob na lumapit. Maya-maya, may mahihinang yapot na umuukit sa labas ng pinto. Isang grupo ng mga disipulo mula sa Lacuna Sacred Ground ang nagtipon, at ang kanilang mga galaw ay maingat at maingat. Walang naglakas loob na magsalita at natatakot na magalit ang lalaking nasa loob ng silid. Pasok. Isang malamig, walang pakialam na tinig ang umabot mula sa loob, at ang pinto ay kusang bumukas. Mabilis na pumasok ang grupo, at sabay-sabay nilang sinabi, "Greetings, Holy Son. Bakit kayong lahat nandito? Anong nangyari?" Tanong ng lalaki si Danny Rolang, ang banal na anak ng Lacuna Sacred Ground. Ang kanyang malalim at matalas na titig ay nagdadala ng hindi mapagkakamalang aura ng awtoridad. Chapter 14:12. Si Axel ay napatay, sabi ng isa sa mga disipulo ng Lacuna Sacred Ground nang may pag-aalinlangan. Ano? Patay na siya. Biglang bumukas ang mga mata ni Danny, at isang matinding presyon ang agad na pumuno sa silid. Dahil dito, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng malamig na panginginig na dumaloy sa kanilang gulugod. "Alam mo ba kung sino ang gumawa nito?" Tanong niya ng malamig. "Banal na anak, narinig namin na isang lalaking nagngangalang Sebastian Wilder. Hindi pa namin siya nakita dati, lero ito ay narinig lang namin mula sa iba," sagot ng mga disipulo ng may kaba. Si Danny ay nagalit at nagsimulang pag-isipan ang hindi pamilyar na pangalang ito. Sebastian Wilder. Hindi ko siya kilala. Paano niya nagawa iyon sa isang tao mula sa aking Lacuna Sacred Ground? Ang kapal ng mukha niya. Kumunot ang kanyang noo habang tinanong niya, saan siya galing? Nabalitaan ko na siya ay mula sa Violete Sacred Ground, isang pangalawang antas na sacred ground, mabilis na sumagot ang disipulo. Pagkarinig niyan, napangisi si Danny. Isang pangalawang antas na sacred ground ang naglakas loob na labanan ang Lacuna Sacred Ground. Wala ni isa sa kanilang mga disipulo ang makakalapit sa atin kahit na ang kanilang holy son o maiden. At itong si Sebastian. Hindi ko man lang siya narinig. Anong kamangmangang hanggal na akala niya sa pagpatay kay Axel, kaya niyang hamanin ang kapangyarihan ng Lacuna Sacred Ground. Nakakatawa. Holy Son, letama ka, mabilis na sumang-ayon ang ibang mga disipulo. Danny ay humalaklak ng may paghamak. Wala akong pakialam kung sino siya. Sino mang magtatangkang pumatay ng tao mula sa Lacuna Sacred Ground ay magbabayad. Alamin kung nasaan si Sebastian agad. Sa sandaling matagpuan niyo siya, ipaalam niyo sa akin. Gusto kong makita kung ano ang nag-uudyok sa kanya na labanan tayo. Oo, Holy Son. Sabay-sabay na tugon ng lahat bago nagmadaling umalis upang isakatuparan ang kanyang mga utos. Pumikit muli si Danny, ngunit ang pangalang Sebastian Wilder ay nakaukit na sa kanyang isipan. Nangako siyang papagbayarin si Sebastian ng masakit na halaga para sa kanyang mga aksyon upang malaman ng lahat ang mga kahihinatnan ng paglapastangan sa Lacuna Sacred Ground. Samantala, si Sebastian ay nasa loob ng isang kuweba, pinapanday ang espiritual na enerhiya na nakuha niya matapos patayin si Axel. Si Axel ay nasa ika-77 na ranggo sa Potential Leader Chart at nakapag-ipon ng maraming soul crystals. Bagaman karamihan sa espiritual na enerhiya ay nawala na matapos ang kanyang kamatayan, marami pa rin ang natira. Nakasalampas sa kanyang mga binti sa kuweba, nakatuon si Sebastian sa pag-ikot ng kanyang pamamaraan ng pagsasanay habang ginagabayan ang espiritual na enerhiya mula kay Axel sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay umagos na parang nagngangalit na ilog, patuloy na tumatama sa bottleneck ng kanyang kakayahan sa kaluluwa. Habang lumilipas ang panahon, nararamdaman niyang nagsisimula ng magbago ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang kanyang makapangyarihang kakayahan sa kaluluwa ay naging mas pinino, ang pakiramdam ng nalalapit na tagumpay ay lalong lumakas. Bigla,
Isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang isipan, at isang bagong kapangyarihan ang nagsimulang kumalat sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ng kaluluwa ay bumasag sa hadlang at umusad sa tatlong bituin intermediate deity realm. Sa sandaling paglusob, naramdaman ni Sebastian na naging mas maliwanag ang buong mundo. Ang kanyang saklaw ng pandama ay lumawak ng husto. Bawat halaman at puno sa kuweba, kahit ang pinakamaliit na pagyanig sa hangin, ay naging malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Habang dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, kumikislap ang kanyang tingin sa pananabik bagong lakas ng kaluluwa, at isang matinding pakiramdam ng kumpiyansa ang bumuhos sa kanya. Ang kanyang lakas ay umabot sa bagong taas, at mas handa na siyang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Pero alam niyang ang pagpatay kay Axel ay malamang na nakakuha ng atensyon ng Lekyo na Sacred Ground, at malapit nang sumunod ang gulo. Gayunpaman, hindi natatakot si Sebastian. Naniniwala siya sa kanyang mga kakayahan at sa kanyang determinasyon na harapin ang anumang hamon na darating. Tumayo siya at iniunat ang kanyang mga braso bago tumingin sa pasukan ng kuweba. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng determinasyon. Alam niyang magiging mahirap ang daraanan, pero hindi siya natatakot. Mag-uukit siya ng kanyang lugar sa mundong ito ng makapangyarihang mga nilalang. Pagkatapos, umalis si Sebastian sa Netherseal Valley upang mag-explore ng ibang mga lugar. Ngunit hindi nagtagal matapos umalis, isang grupo ng mga disipulo ng Lekyo na Sacred Ground ang nakakita sa kanya. Chapter 14-13. Si Sebastian ay naging pamilyar na mukha sa marami sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel, kaya nang makita siya ng grupo ng mga disipulo mula sa Lekyo na Sacred Ground, agad nilang hinarangan ang kanyang daraanan. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa likod, matatag na tumayo si Sebastian, ang kanyang ekspresyon ay malamig at matigas habang tinatitigan niya ang grupo sa harapan niya. Sa kabila ng kanilang pagdating na may malinaw na layunin, nag-atubili ang mga disipulo. Ang kanilang mga poster ay nagbigay diin sa kakulangan ng tunay na tapang. Sa pagtatangkang itago ang kanilang takot, isa sa kanila ang nagtaas ng boses, na tila mas may kapangyarihan kaysa sa tunay na nararamdaman niya. Sebastian, pinatay mo ang isa sa mga tao mula sa aming banal na lupa. Ang banal na anak ay humihingi ng iyong presensya upang sagutin ang iyong krimen. Nang marinig ito, isang kisap ng paghamak ang kumislap sa mga mata ni Sebastian. Humalaklak siya at sinabi, "Kayong mga kaawa-awang uod ay naglakas loob pang magingay sa harap ko." Nakakatawa. Ang pagtatalo na ito ay naganap sa pangunahing daan patungo sa Netherseal Valley, at ito ay isang mahalagang ruta para sa mga kalahok na pumapasok at lumalabas. Isang grupo ng mga tao ang agad na nagtipon-tipon, nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Matapang si Sebastian, hindi ba? Hinarap ang mga disipulo ng Lekyo na Sacred Ground ng walang takot. Tama, pero hindi biro ang Lekyo na Sacred Ground. Baka nalampasan na niya ang kanyang makakaya. Sinasabi ko na masyadong mayabang ang Sacred Ground. Ang isang katulad ni Sebastian na ilagay sila sa kanilang lugar ay matagal nang kinakailangan. Gayunpaman, ito ay halos isang paghahanap ng kamatayan. Hamanin sila ng direkta. Naghahanap siya ng gulo. Oo, walang ingat iyon. Naglalakad siya sa mapanganib na landas. Hindi ito palalampasan ng banal na lupa. Nang marinig ni Sebastian ang kanilang usapan, ngumisi siya. Nagpakawala siya ng malamig na tawa at nagtanong, "Lekyo na Sacred Ground. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kanila?" Walang hinihintay na sagot, kumilos si Sebastian. Ang kanyang anyo ay lumabo, kasing bilis ng kidlat, at halos wala ng oras ang mga disipulo na makapag-react bago sila isa-isa nang bumagsak. Hindi sila mga mahihina sa anumang paraan. Karamihan sa kanila ay 7 bituin na Lesser Deity Masters, kaya't napakalakas ng kanilang lakas. Gayunpaman, sila'y naglaho na parang tuyong mga dahon sa hangin sa harap ni Sebastian. Sa loob ng ilang sandali, isa na lamang ang natirang disipulo. Ang disipulo ay natigilan sa kanyang kinatatayuan habang ang takot ay nakaukit sa kanyang mukha. "Diyos ko! Nakita mo ba yon?" Pinabagsak niya silang lahat sa isang iglap. Sigaw ng isang manonood sa paghanga. Oo, ang kanyang pagiging maparilika ang kanyang lakas. Nakakatakot at kamangha-mangha sabay.
Pero ito ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Ang Lekyuna Sacred Ground ay may higit sa 200 kalahok sa paligsahang ito. Ang kanilang banal na anak at banal na dalaga ay mga elite na mandirigma. Walang paraan na papayagan nila siyang makalusot dito. Tama ka. Ang mga disipulo na ito ay mga mensahero lamang na ipinadala ng banal na anak. Sa pagpatay sa kanila, lubos na niyang pinukaw ang galit nito. Si Ginoong Dani ay hahanap sa kanya ng may matinding galit. Baka nga nilagdaan na ni Sebastian ang kanyang sariling hatol sa kamatayan. Sabay-sabay na tumanggo ang mga tao. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga tingin ay puno ng halo ng awa, pangamba, at kasiyahan sa kapahamakan ng iba. Tumingin si Sebastian sa natitirang disipulo ng may malamig na tingin. Sumigaw siya, "Bumalik ka at sabihin mo sa iyong banal na anak na kung gusto niyang ayusin ang lahat sa akin, siya na mismo ang dumating ragang magpadala ng mga walang siling alipi tulad mo." Ang disipulo ay nagising mule sa kanyang pagkakatulala at nogi madaling umalis, natapilok sa kanyang sariling mga paa sa kanyang pagmamadali. Si Sebastian ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, naglalabas ng isang ng likas na kapangyarihan, na parang siya ay isang hindi mapapantayang Diyos ng digmaan. Ang kanyang titig ay nanatili sa abot tanaw, hindi natitinag at matatag ipapaalam niya sa mundo na hindi siya isang pyesa na pwedeng paglaruan sino mang manghamon sa kanya ne siya'y katangahan ay magbabayad ng mahal so kanilang pagkakamali. Chapter 14:14 Ang brutal na pagpatay ni Sebastian sa 12-dosenang disipulo ng Lekyuna Sacred Ground, kabilang na si Axel, ay nagdulot ng matinding gulat sa Ascendant Isle. Mas matindi pa, tinukso niya mismo ang banal na anak, hinamon siyang dumating ng personal. Ang balita tungkol sa insidenteng ito ay kumalat na parang apoy, na nag-iwan sa bawat kakompetensya sa isla na nagulat. May gusto talagang mamatay si Sebastian. Talagang naglakas loob siyang provokahan ang Lekyuna Sacred Ground. Tumawa ng malakas si Roland, halatang nasisiyahan sa kaguluhan. Kahit na hindi ko siya napatay ng ako mismo, masisiyahan pa rin ako na makita siyang magtapos sa kanilang mga kamay, sabi ni Ignatius. Halika na. Kailangan natin ng front row seats para dito. Masayang sabi ni Kelly. Ang trio, na napatay na ni Sebastian ng 2 beses sa mga naunang engkwentro, ay may matinding galit sa kanya. Ngayon na nakuha na ni Sebastian ang galit ng Lekyuna Sacred Ground, sabik na silang makita siyang mapabagsak. Sila'y kumbinsido na ang galit ng banal na anak ay magdadala ng pagbagsak ni Sebastian at kanilang sariling pakiramdam ng katarungan. Gayunpaman, hindi lamang sina Roland, Ignatius, at Kelly ang sabik na sabik sa palabas. Sa buong Ascendant Isle, maraming kalahok ang abala sa pananabik na masaksihan ang labanan na ito. Pagkatapos ng lahat, sa hindi matatawarang lakas ng banal na anak at ang kahangahangang tagumpay ni Sebastian laban kay Axel, ang laban ay nangangakong magiging isang epikong labanan. Ang nag-iisang natirang disipulo mula sa massacre ni Sebastian ay mabilis na natagpuan si Dani, ang banal na anak ng Lekyuna Sacred Ground. Sa isang malakas na tunog, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, nanginginig habang nagsasalita. Ginoong Dani, natagpuan na namin ang helang na iyon. Personal kong inihatid ang iyong mensahe sa kanya. Pero ang helang na iyon ay labis na mayabang. Wala siyang pakialam sa iyong pangalan. Lahat ng iba, ahat maliban sa akin, pinatay niya ng walang awa. Sabi pa niya kung gusto mo ng paghihiganti, mas mabuting ikaw na ang maghanap sa kanya. Ang lakas ng loob niya. Ang boses ni Dani ay umuungal na parang kulog, umaabot sa buong silid. Isang nakakatakot na alon ng pagnanais na pumatay ang sumabog mula sa kanyang katawan, napakalakas na tila nagyelo ang hangin sa paligid niya, sa sandaling iyon, ang nakaluhod na disipulo ay nanginginig sa takot. Ang tingin ni Dani ay kasing talas ng talam, nakagat ang mga ngipin habang umuungal siya, Sebastian, ikaw na mayabang na hanggal. Akala mo ba hindi ka matitinag? Sige, tingnan natin kung ano ang nagbigay sa kanya ng ganitong lakas ng loob para tawagin ako ng ganito. Sa mga salitang iyon, ang anyo ni Dani ay lumabo, na para bang naglaho sa isang kisap mata ng bilis na parang kidlat habang siya ay tumakbo patungo sa labas ng syudad.
Ang mga disipulo ng Lekyona Sacred Ground ay nagmadali upang sumunod sa kanyang yapak. Samantala, isang pulutong ng ilang daan na ang nagtipon-tipon sa labas ng Nethersil Valley. Lahat sila ay sabik na masaksihan ang palabas. Sa normal na kalagayan, ang mga miyembro ng magkalabang pangkat na nagkikita ay tiyak na magdudulot ng karahasan. Ngunit, ngayon, may isang hindi sinasadyang kasunduan habang lahat ay naghintay ng sabay-sabay. Bagaman wala pang dumating na alinman sa dalawang pangunahing manlalaro, nagsimula na ang talakayan tungkol sa kinalabasan. Kung tatanungin mo ako, maaaring magaling si Sebastian, pero si Danny ang prodigyo ng Lekyona Sacred Ground. Walang paraan na kayang tapatan siya ni Sebastian, matatag na sinabi ng isa. Huwag kang masyadong magtiwala. Pinatay ni Sebastian si Axel at pinatay ang marami sa mga disipulo ng Lekyona, hindi biro ang lakas niya. Baka magulat tayong lahat, sumabat ang isa. Habang patuloy na nagpalitan ng opinyon ang mga tao, isang figure ang sumulpot sa kanila na parang kidlat. Si Danny iyon, sinamahan ng mga disipulo ng Lekyona Sacred Ground. Dumating si Danny na may isang aura na nagpatahimik sa madla. Ang kanyang mukha ay maalon, ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa paligid bago tumutok sa pasukan ng Nethersil Valley. Tumayo siya ng matangkad, ang kanyang posture ay may awtoridad, at ang kanyang matalim na tingin ay naglalabas ng isang di mapapalagpasang presensya. Kahit na nakatayo ng walang galaw, naglalabas siya ng nakabibinging presyon. Sebastian, lumabas ka dito at harapin ang iyong kamatayan. Ang boses ni Danny ay umuugong na parang kulog, umaabot sa buong lambak. Gayunpaman, walang sumagot, lalong dumilim ang ekspresyon ni Danny. Humakbang siya ng isa pang hakbang pasulong at sumigaw, Sebastian, duwag ka. Tumigil ka na sa pagtatago at harapin mo na ang iyong kapalaran. Ang kanyang tinig ay umabot sa kabundukan, sobrang lakas na nag-iwan ng pag-ugong sa tenga ng lahat. Gayunpaman, wala pa ring palatandaan ni Sebastian. Habang tumatagal ang oras, nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan sa gitna ng tao. Posible bang natatakot talaga si Sebastian? Bakit hindi pa siya nagpapakita? Chapter 14-15. Siguro natatakot siyang harapin si Ginoong Danny. Ang pagtatago lang ang kaya niyang gawin. Naglabas si Roland ng malamig na tawa at sinabi, sabi ko na nga ba, puro salita lang siya. Ngayon tingnan mo, hindi man lang siya makapagpakita ng mukha. Ang labis na pagkabigo. Sumingit si Ignatius, tama. Pinapalakpakan siya ng mga tao na parang espesyal siya, pero sa totoo lang, isa lang siyang duwag na walang gulugod. Nagmukhang balisa si Kelly sa inis. Sabi niya, sana si Ginoong Danny na ang mag-aasikaso sa kanya ng tuluyan. Sino ba ang mag-aakalang tatakbo lang siya at magtatago ng ganito? Nakakahiya. Malupit na sinabi ni Roland, ginalit niya si Ginoong Danny. Maaari siyang magtago ngayon, pero hindi siya makakatakas magpakailanman. Usapan na lang ng panahon bago siya tapusin ni Ginoong Danny. Ang mga disipulo ng Lekyona Sacred Ground ay nagsimulang makialam. Ang kanilang mga boses ay puno ng paghamak habang nililibak nila si Sebastian. Sa sandaling umabot sa kasukdulan ang mga tinig ng pang-aasar, isang mahina at alon ang kumalat sa kalangitan. Bigla na lamang, may isang figure na lumitaw. Si Sebastian iyon. Sa isang kalmadong anyo, siya ay may bahagyang ngiti, na para bang ang mga sigaw ng masa ay wala ng iba kundi isang dumaan na hangin. Tumingin siya kay Danny at sinabi sa isang walang pakialam na tono, Ginoong Danny, narito ako. Handa ka na bang mamatay? Ang buong tao ay natigilan sa katahimikan. Sa isang sandali, walang tunog na marinig. Pagkatapos, nagkagulo ang mga tao sa paligid. Siya ba si Sebastian? Talaga bang nagpakita siya? Ang tapang niya. Tapang. Mas parang purong katangahan. Si Ginoong Danny ay nasa ibang antas. Makakalaban siya. Para na rin siyang humihingi ng kamatayan, sabi ng isa ng may pagdududa. Pumikit ang mga mata ni Danny habang tinatitigan siya. Sabi niya ng malamig, Sebastian, naglakas loob kang patayin ang mga disipulo ng aming banal na lupa. Ngayon, isiguraduhin kung makikita mo ang iyong katapusan. Si Sebastian ay ngumiti ng may paghamak.
Sumagot siya, "Oh, Ginoong Danny, huwag mo akong patawanin. Ang ginagawa mo at ng tinatawag mong banal na lupa ay mangbuli ng iba. Sa tingin mo ba'y matatakot ako sa iyo?" Nagtagpo ang kanilang mga mata sa kalangitan, nagtagpo na may ganitong tindi na para bang may mga alitaptap na lumilipad sa pagitan nila, nahahawakan at kuryente. Biglang sumabog ang metal-based na espiritual na enerhiya ni Danny, umaagos na parang gintong agos na may di mapipigilang puwersa. Ang matalim, punit-punit na aura nito ay hamampas sa bawat direksyon, pinuno ang hangin ng isang matinis na tunog na tila pinuputol ang mismong atmosfera. Gayunpaman, si Sebastian ay nanatiling hindi kumikilos. Humigop siya ng malalim na hininga, at ang mga aktibo at pasibong espiritual na enerhiya sa loob niya ay nag-alab. Magkambal na agos ng itim at puting liwanag ang umikot sa paligid niya, nagkakawing tulad ng dalawang mar-angel na dragon na umiikot sa hangin, naglalabas ng kapangyarihang parehong makapangyarihan at hindi matitinag. Sebastian, napaka-arogante mong tanga. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Lekyo na Sacred Ground. Sigaw ni Danny ng galit. Sa isang kisap mata ng liwanag, isang gintong mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang kanyang talam ay kumikislap ng liwanag. Habang iniikot niya ito, mga alon ng enerhiya ng espada ang sumabog, pumutok sa hangin na parang gintong bagyo, humahampas kay Sebastian ng may nakasisilaw na lakas. Tumawa si Sebastian habang sumagot ng malakas, "Dalhin mo lahat ng meron kal tatanggapin ko lahat." Sa isang galaw ng kanyang mga braso, ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya ay nagsanib upang bumuo ng isang napakalaking kalasag. Ang mga umiikot na puwersa nito ay sumipsap sa walang tigil na pagsalakay ng enerhiya ng espada. Ang mga tao sa paligid nila ay nag-umpisa ng mga bulong-bulungan at mainit na talakayan. Talagang matapang si Sebastian, humaharap sa banal na anak ni Lekyona nang hindi man lang nanginginig. Wala itong ibang laman kundi walang kwentang yabang, hintayin mo lang, si Ginoong Danny ay tiyak na wawasakin siya. Huwag kang masyadong sigurado. Tingnan mo kung paano dalhin ni Sebastian ang kanyang sarili. Baka mayroon siyang kakayahang harapin siya ng direkta. Samantala, ang mga disipulo ng Lekyo na Sacred Ground ay nagngangalit sa galit. Sumigaw sila ng galit, "Ginoong Danny, patayin mo siya. Maghayganti para sa ating mga nahulog na kasama." Sa sandaling iyon, ang figure Danny ay lumabo, sumulong na parang kidlat na ginto. Ang kanyang mahabang espada ay sumugod sa hangin ng sunod-sunod, bawat hampas ay naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging seryoso habang mabilis niyang iniiwasan ang mga atake gamit ang kanyang mabilis na galaw ng paa. Ang kanyang mga galaw ay likido ngunit tumpak, kasabay nito, pinamamahalaan niya ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya, naglalabas ng mga alon ng kontra-atake. Minsan, ito'y umusbong bilang isang umiikot na itim na vortex, at sa ibang pagkakataon, ito'y naging kristal na puting mga sibat ng yelo, na matinding nakipaglaban sa walang tigil na pag-atake ni Danny. Isang serye ng malalakas na pagsabog ang narinig. Ang metal-based na espiritual na enerhiya at ang aktibo at pasibong espiritual na enerhiya ay paulit nagbanggaan, naglalabas ng nakakasilaw ha mga pagsabog ng liwanag at malalakas na shockwave na nagdulot ng pag-crack at pagsira ng lupa sa paligid nila. Ang aktibo at pasibong espiritual na enerhiya ni Sebastian ay patuloy na nagbabago, nagsasama at naghihiwalay sa isang walang katapusang siklo ng pagbabago. Minsan itong sumisiklab na parang isang mabangis na alon, labis at walang awang. Minsan itong gumagalaw na parang isang nakakatakot na multo, hindi matukoy-tukoy, na pinapahirapan ang kanyang kalaban sa pag-aakalang hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, ang metal-based na espiritual na enerhiya ni Danny ay ang pinakapayak na anyo ng lakas at katumpakan. Bawat isa sa kanyang mga palo ay tumama na parang martilyo, dala ang hindi mapipigilang lakas na nagpadala ng mga alon ng pagkawasak sa buong larangan ng labanan. Chapter 14-16. Habang patuloy ang labanan, lalong lumalakas ang kanilang mga atake bawat segundo. Bawat hampas ni Danny ay tila kayang hatiin ang mga bundok, na may gintong liwanag na nagpapaliwanag sa buong kalangitan.
Samantala, si Sebastian ay kumilos na parang isang multo, ang kanyang anyo ay mahirap abutin habang siya ay lumilipad sa walang tigil na mga arko ng liwanag ng espada. Ang salpukan ng aktibo at pasibong batay na espiritual na enerhiya at metal na batay na espiritual na enerhiya ay umuugong sa hangin, nagpapadala ng malalakas na tunog na umaabot sa buong larangan ng labanan. Sebastian. Ang galing niya. Hindi ko akalain na kaya niyang makipagsabayan kay Ginoong Dani. Sigaw ng isa sa pagkamangha. Pinapahabol lang niya ang hindi maiiwasan. Si Ginoong Dani ang dudurog sa kanya. Sagot ng isa sa mga tagasunod ni Dani. Ang mga nakapaligid na bundok ay nagsimulang mag-alabok ng marahas, at ang mga bitek ay mabilis na kumalat sa nabasag na lupa, na parang ang mismong mundo ay nasa bingit ng pagbagsak sa tindi ng kanilang laban. Parehong nagpanatili ng matatag na pokus ang mga kalaban, ang kanilang mga tingin ay nakatuon na may matibay na determinasyon na walang bakas ng pag-atras. Bigla, gumawa ng hakbang si Sebastian. Hindi na nagatubili, iniunat niya ang kanyang kamay, at mula sa malayo, isang sinaunang mahabang espada ang lumipad patungo sa kanya na parang isang bulalakaw. Sa sandaling humawak ang kanyang mga daliri sa hawakan nito, ang kanyang aura ay biglang nagbago. Isang alon ng primordial na enerhiya ang kumalabog palabas, sinauna at mahiwaga, pinatahimik ang madla sa kanyang presensya. Sa isang malawak na galaw, pinakawalan ni Sebastian ang isang alon ng itim at puting enerhiya na umikot sa paligid ng talon na parang kambal na dragon na sumasabog mula sa dagat, dumadag sa diretso kay Dani. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Dani. Pinigilan niya ang kanyang pagkakahawak sa kanyang mahabang espada, inugoy ito ng may mas matinding puwersa. Ang gintong arko ng enerhiya ng espada ay bumuhos na parang malakas na bagyo, sumasalpukan ng marahas laban sa atake ni Sebastian. Ang nakabibinging tunog ng kanilang mga salpukan ay umuugong ng walang katapusan, na parang ang mismong himaymay ng espasyo sa paligid nila ay nasa bingit ng pagkapunit. Ang kasanayan ni Sebastian sa espada ay isang enigma. Isang sandali, ito ay isang malakas na bagyo, matatag at tuwid, at sa susunod, ito ay dumadaloy tulad ng tubig, mahirap hulaan at maganda. Bawat hampas ay tila may tagong lalim, isang hindi matutuklasang husay na nagpanatili kay Dani sa alanganin. Umaasa sa hilaw na lakas ng kanyang metal-based na espiritual na enerhiya, nahirapan si Dani na mapanatili ang kanyang katatagan. Ang presyon na bumabagsak sa kanya ay tumataas, at kitang-kita ito. Sinong mag-aakalang may ganitong kahanga-hangang kakayahan si Sebastian? Namali natin siya. Sigaw ng isang manonood sa paghanga. Wala yang halaga. Hindi matatalo ni Mr. Dani yan. Sabi ng isa sa mga disipulo mula sa Lekiona Sacred Ground sa pamamagitan ng mga ngiping kinagat. Ang labanan ay umabot na sa pinakamatinding yugto nito. Walang ipinakitang palatandaan ng pagsuko si Sebastian o Dani. Ipinuhos nila ang bawat patak ng lakas at kasanayan sa kanilang mga atake, tumatangging umatras kahit isang pulgada. Ang mga nakapaligid na bundok ay nanginginig ng labis, ang kanilang dating matitibay na tuktok ay nanginginig na parang nahuhulog sa gitna ng lindol. Ang mga bitek sa lupa ay lumalawak sa bawat salpukan, ang kanilang matinis at umuugong na tunog ay katulad ng umuugong na kulog. Ang larangan ng labanan ay puno ng nakabibinging tensyon, makapal at nakabibingi, na para bang ang hangin mismo ay saksi sa buhay at kamatayang pusta ng julong ito. Mula sa malayo, pinanood ni Porter at Azriel ang matinding laban na nagaganap sa pagitan ni Sebastian at Dani. Talagang nababagay kay Dani ang kanyang reputasyon. Isipin mo, umabot na siya sa 4 na bituin sa Intermediate Deity Realm. Hindi nakapagtataka na siya ang pangsyam sa Potential Leader Chart. Tumanggo si Azriel bilang pagsang-ayon at sinabi, talagang kahanga-hanga ang lakas ni Dani, pero hindi na iyon nakakagulat. Ang nakakabigla ay itong si Sebastian. Mula sa wala, nagawa niyang makipaglaban kay Dani ng walang armas at napantayan ito. Kung mayroon siyang tamang mahika o sandata, duda ako kung may laban pa si Dani. Tahimik na sumang-ayon si Porter, may isang kisap ng malamig na liwanag na kumislap sa kanyang mga mata habang ang kanyang ekspresyon ay lumalim.
Anuman ang mga pag-iisip na bumubuo sa kanyang isipan ay nanatiling hindi nasasabi, ngunit dala nito ang bigat ng kalkulasyon at layunin. Samantala, ang labanan sa pagitan nina Sebastian at Danny ay patuloy na nagngangalit, lalong lumalakas ang kanilang laban. Bawat hampas ay isang nakasisindak na pagpapakita ng kapangyarihan, nanginginig ang langit at lupa. Hindi maikakaila ni Sebastian na ang lakas ni Danny ay talagang kahanga-hanga. Kung hindi dahil sa kanyang kamakailang tagumpay sa mas mataas na subrealm, ang pagtalo sa isang katulad ni Danny ay magiging mas mahirap. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon. Lumabas ka! Biglang sigaw ni Sebastian. Sa mga salitang iyon, isang matandang espada ang lumabas, sinaunang ngunit puno ng malalim na aura, na pumutol sa kalangitan na parang isang dragon na pinalaya. Sa isang iglap, dumating ito sa harap ni Sebastian. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang kanyang espada, at mabilis na sinaksak si Danny. Halos wala ng oras si Danny para itaas ang kanyang espada bilang depensa. Ang salpukan ay umuugong na parang kulog, nagpapadala ng shockwave na kumakalat sa hangin. Ang lakas ng hampas ay itinulak si Danny pabalik, ang kanyang katawan ay dumulas sa lupa ng ilang talampakan na parang dahon na nahulog sa bagyo. Nabigla at nagalit, pinigilan ni Danny ang kanyang galit bago muling sumugod kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, at ang intensyon niyang pumatay ay ramdam na ramdam. Gayunpaman, si Sebastian ay ngumiti lamang. Bawat casual na hampas mula sa kanya ay tila nagdudulot ng kaguluhan kay Danny, na nag-iiwan sa kanya na naguguluhan kung paano muling makakakuha ng kontrol. Ang kawalang pag-asa ay pumasok sa mga galaw ni Danny habang ibinuhos niya ang bawat patak ng kanyang lakas sa kanyang mga atake, umaasang mababago ang takbo ng laban. Sa sandaling iyon, umilos si Sebastian na parang sinapian, bawat swing ng kanyang espada ay may dalang hindi mapipigilang lakas. Ang mga tao sa paligid nila ay natigilan, bumagsak ang kanilang mga panga sa hindi makapaniwalang tanawin nang makita nilang pinapaputok si Danny sa hangin ng isang suntok mula kay Sebastian. Sa mahabang sandali, walang makapagsalita. Hindi ito maaaring mangyari. Si Ginoong Danny ay talagang napabalik. Sigaw ng isa sa kawalang paniwala. Sino itong si Sebastian? Ang espada niya anong klaseng sandata iyon para magtaglay ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan? Isa pang napasigaw sa paghanga. Shaper 1417. Ang mga disipulo ng Lekyo na Sacred Ground ay nakatayo ng frozen. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Palagi nilang pinaniniwalaan ang hindi matitinag na kalakasan ng kanilang Holy Son, ngunit ang eksenang nagaganap sa kanilang harapan ay lubos na nagpagulantang sa kanila. Imposible. Hindi pwedeng matalo si Ginoong Danny. Pulong ng isa sa mga disipulo, kahit na ang pag-alog ng kanyang boses ay nagbigay diin sa kanyang lumalaking pagdududa. Habang nanonood mula sa malayo, si Porter at Azriel ay nagulat din. Malawak ang mga mata ni Porter sa hindi makapaniwala. Sabi niya nang may nanginginig na boses, hindi ko inasahan na ganito kalakas si Sebastian. Na mapapabalik si Danny ng ganon. Lampas pa ito sa kahit anong naisip ko. Azriel ay pilit pa ring pinoproseso ang kanyang nasaksihan. Sabi niya, ilan pa bang mga pakulo ang mayroon si Sebastian? Maliwanag na lahat tayo ay minamalat siya. Sa labanan, tumayo si Sebastian ng matangkad, ang kanyang espada ay kumikislap sa kanyang kamay habang ang kanyang presensya ay lalong nagiging nakakatakot. Naglalabas siya ng isang aura ng walang kapantay na kapangyarihan, parang isang hindi matitinag na Diyos ng digmaan na bumababa sa mundong ito. Ang kanyang malamig at matalim na tingin ay nakatuon kay Danny, na muling sumugod sa kanya. Kislap ng kumpiyansa at paghamak ang makikita sa mga mata ni Sebastian, na parang ang kinalabasan ay tiyak na. Ang puso ni Danny ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo habang hinahampas niya ng walang kapihil-pigil ang kanyang espada, desperado na maibalik ang kanyang dangal. Ngunit, gaano man kalupit ang kanyang mga atake, tinanggihan ni Sebastian ang mga ito na parang napakadali lang. Ang mga tao ay nanood sa gulat na katahimikan, ang kanilang pagkabigla ay lalong lumalalim sa bawat palitan.
Akala talaga nila na may bagong makapangyarihang tao na lumilitaw, at pinipilit ni Sebastian na muling pag-isipan nila ang lahat ng akala nilang alam nila tungkol sa kanya. Sa kabila ng tumitinding pressure, tumanggi si Danny na umatras. Hindi ito papayagan ng kanyang kaiabangan. Kahit na patuloy ang pag-atake ni Sebastian sa kanya, namula ang mga mata ni Danny, at ang kanyang hindi matitinag na diwa ay muling nabuhay sa loob niya. Habang muling inihampas ni Sebastian ang kanyang espada, papalapit para sa isa pang nakamamatay na suntok, may isang bagay na kumilos sa loob ni Danny. Parang ang mismong kaluluwa niya ay nagising. Ang espiritual na enerhiya sa loob niya ay nagsimulang sumiklab ng labis, binoha ang kanyang mga ugat ng isang kakaiba at nakabibighaning kapangyarihan. Ihinalo ni Danny ang kanyang ulo at naglabas ng isang nakabibinging sigaw. Ang kanyang katawan ay sumiklab ng nakakasilaw na liwanag, na nagpapaliwanag sa larangan ng labanan habang ang nakapaligid na enerhiya ay nagtipon sa kanya na parang nagngangalit na agos. Pagkakita sa eksenang ito, nagalit si Sebastian. Gayunpaman, patuloy ang walang humpay na landas ng kanyang espada. Ngunit, sa sandaling siya ay malapit ng saksakin si Danny gamit ang kanyang espada, isang bigla at napakalakas na puwersa ang sumabog mula kay Danny, na huminto sa pag-atake ni Sebastian sa kanyang landas. Sa sandaling iyon, ang aura ni Danny ay sumiklab sa hindi mapaniwala ang taas. Nakamit niya ang tagumpay, umaakyat sa bagong antas ng kapangyarihan sa harap ng ganap na kawalang pag-asa. Matapos ang kanyang tagumpay, naglalabas si Danny ng isang makapangyarihang presensya, ang kanyang aura ay malawak at nakabibighani. Ang espada sa kanyang kamay ay umuugong ng bagong lakas, naglalabas ng matalim at nakakatakot na kapangyarihan na higit pa sa dati. Tinutukan niya si Sebastian ng tingin na puno ng determinasyon. Sebastian, huwag kang magmadali. Malayo pa ang laban. Sigaw ni Danny nang may kumpiyansa. Sebastian ay ngumiti habang sumasagot. Maganda, ngayon nagsisimula ng maging kawili-wili ang mga bagay. Ang mga disipulo ng Lacuna Sacred Ground, na kanina'y paralisa sa pagkabigla at kawalang pag-asa, ay ngayon ay sumabog sa kasiyahan at pag-asa. Ayos. Nakalusot na si Ginoong Danny. Tingnan natin kung paano haharapin ng mayabang na batang iyon si Mr. Danny ngayon. Siguradong mananalo si Mr. Danny. Alam ko na. Si Ginoong Danny ay hindi pangkaraniwan. Kahit sa harap ng pagkatalo, siya ay bumangon ng mas malakas. Siya talaga ang karangalan ng ating sacred ground. Ang mga sigaw ng masa ay umuugong sa buong larangan ng labanan, muling nagliyab ang kanilang pananampalataya habang pinapanood nila ang kanilang banal na anak na naghahanda upang harapin si Sebastian na may bagong lakas. Ang mga malalayong manunood ay hindi rin nagpakita ng mas kaunting pagkabigla, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng kawalang paniniwala. Sino ang mag-aakalang si Danny ay makakalusot sa ganitong kritikal na sandali? Binabago nito ang lahat. Tama. Para kay Ginoong Danny na baguhin ang takbo sa ganitong malubhang sitwasyon, talagang wala siyang kapantay na talento. Si Sebastian ay hindi rin pangkaraniwang kalaban. Interesado akong makita kung paano niya haharapin ang bagong angat na si Danny. Samantala, ang ekspresyon ni Porter ay lalong naging masungit sa bawat saglit na lumilipas. Pinipigilan ang kanyang galit, sinabi niya, ang swerte naman ni Danny. Ngunit, nagkunot ang noo ni Azrael. Sabi niya, mukhang magiging mas matindi pa ang laban na ito. Mamatay ka na. Si Danny ay puno na ng kumpiyansa habang naglabas siya ng isang malakas na sigaw. Bitbit ang kanyang espada ng may puot, sinugod niya si Sebastian na parang isang hindi mapipigilang puwersa. Ang bigat ng kanyang aura ay tila humihigop sa lahat ng malapit sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang kanyang mahabang espada habang sumiklab ang kanyang espiritu sa labanan. Nang hindi naghintay si Danny na lumapit, siya'y sumugod ng mabilis na parang isang anino. Ang kanyang espada ay kumikislap ng nakamamatay na katumpakan habang inihahampas niya ito ng napakalakas, tuwirang tinatamaan ang kanyang kalaban. Chapter 14-18. Sumugod si Danny kay Sebastian ng parang isang galit na leon, taglay niya ang isang bagong lakas na gumawa ng mga shockwave sa ere.
Ang bawat paghampas ng kanyang espada ay isang bagyo ng purong lakas, napakabagsik at hindi tumitigil. Noong una, nahuli si Sebastian sa kanyang hindi inaasahang at napakamasiglang pagsalakay ni Danny. Napilitan siyang umatras sa ilalim ng matinding lakas ng pag-atake. Gayunpaman, hindi madaling matitinag si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay tumalas, at isang matibay na determinasyon ang lumabas mula sa kanya na parang bagyong nag-iipon ng lakas. Sa isang hininga, ang kanyang aura ay umabot sa mas mataas na antas. Sa isang nakatutok na pag-iisip, ang ikatlong yugto ng sword resonance ay sumabog na parang umaagos na alon. Sa sandaling iyon, tila nag-isa si Sebastian sa kanyang espada, nagiging isa rito. Ang mga hangin ng enerhiya ng kanyang espada ay pumutok sa larangan ng digmaan, ligaw at walang awa, parang isang bagyong pinalaya. May 7 yugto ng intensyon ng espada. Ang una ay ang diwa ng espada. Sa yugtong ito, nahawakan ng mandirigma ang kaluluwa ng talam, pinapahayag ang damdamin at layunin sa bawat hampas. Ang espada ay tila buhay, umaayon sa kalooban ng may dala nito, at bawat galaw ay may sining na nagpapalakas sa likas na kapangyarihan ng talam. Ang pangalawa ay sword momentum dito, lumalim ang pag-unawa sa espada. Bawat swing ay naglikha ng napakalakas na puwersa. Nagawa rin itong lumikha ng matalim, mapang-uto, at nakasisindak na aura na maglalagay ng presyon sa mga kalaban, na magpapahina sa kanilang composure at instinct sa laban. Ang pangatlo ay sword resonance. Sa antas na ito, ang mandirigma at ang kanyang espada ay nakamit ang perpektong pagkakaisa. Ang espada ay naging isang extension ng katawan ng tagapagdala, sumusunod sa kanilang kalooban ng walang palya. Bawat galaw ay dumaloy ng natural, na parang ang talam ay bahagi ng kanilang kaluluwa, na nagbubukas ng walang kapantay na kahusayan. Ang ikaapat ay ang Heaven's Sword. Sa rurok na ito, nakipag-ugnayan ang mandirigma sa mga puwersa ng kalikasan, pinapagana ang kapangyarihan ng lupa sa talam. Bawat hampas ay nagdadala ng bigat ng lupa at galit ng kalangitan. Kaya nitong hatiin ang mga bundok at sirain ang lahat. Ang ikalima ay Sword Domain. Isang master sa antas na ito ang lumikha ng isang larangan ng digmaan ayon sa kanilang sariling disenyo, kung saan ang kanilang espada ang namamahala sa lahat. Sa loob ng dominyo na ito, walang katapusang agos ng enerhiya ng espada ang umiikot, nahuhuli at pinipigilan ang sinumang mananalakay na maglakas loob na pumasok. Ang ika-6 ay Sword Heart sa yugtong ito, nakamit ng mandirigma ng espada ang hindi matitinag na kaliwanagan, nauunawaan ang tunay na diwa ng espada. Nararamdaman nila ang mga katotohanan ng mundo sa pamamagitan ng kanilang talam, nakakamit ang kaliwanagan na nagpapahintulot sa enerhiya ng espada na dumaloy ng walang kahirap-hirap mula sa kanilang kaluluwa. Ang ikapito ay Sword Ascension. Ito ang pinakamataas na antas, kung saan ang espada ay lumalampas sa pangunawa ng tao. Sa antas na ito, ang mandirigma ng espada ay naging isa sa the flow of the universe. Ang espada at ang daloy ng universo ay hindi mapaghihiwalay, at bawat galaw nila ay may bigat ng mga universal na katotohanan, nangingibabaw sa larangan ng talam. Kamakailan lang ay naabot ni Sebastian ang yugto ng sword resonance. Naging isa na siya sa kanyang espada. Sa mga nakababatang henerasyon, ang mga may kakayahang maunawaan ang asensya ng sining ng espada sa ganitong antas ay labis na kakaunti. Kahit si Danny ay nakarating lamang sa ikalawang yugto ng sword momentum. Ang dating tiwala na ekspresyon ni Danny ay biglang natigilan. Nalaman niya na kahit nakalusot na siya, wala pa rin siyang magawa sa harap ng kahusayan ni Sebastian sa sword essence ng ikatlong yugto. Sa kanyang talam na kumikilos na parang walang humpay na bagyo, bawat hampas na inilabas ni Sebastian ay may dalang hindi mapigil ang puwersa, na nag-iwan kay Danny ng walang puwang upang makabawi. Anong? Imposibleng mangyari to. Ang isip ni Danny ay isang agos ng kawalang paniniwala at pagkabigo. Hindi niya matanggap ang agwat sa kanilang mga kakayahan, ngunit walang aliw na inaalok ang realidad. Ang tanging magagawa niya ay desperadong pigilan ang alon ng napakalakas na pag-atake ni Sebastian. Sa malamig na ekspresyon, walang awang inatake ni Sebastian si Danny at pinagdikit pa siya sa sulok.
Ang mga manonood ay napahinto sa kanilang mga salita. Inaasahan nilang ang tagumpay ni Danny ang magbabago ng takbo, ngunit narito si Sebastian, na nagpapakita ng mas malaki at hindi maunawa ang lakas. Si Sebastian ay talagang naging isa sa kanyang espada. Siya ay isang henyo. Sigaw ng isa sa pagkamangha. Oo nga. Talagang nakakatakot si Sebastian. Sumingit ang isa. Ang mga disipulo ng Legion na Sacred Ground, na dati puno ng kasiyahan, ngayon may mga ekspresyon ng lubos na kawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ay naglaho, pinalitan ng mapait na lasa ng pagkatalo habang pinapanood nila si Danny na napapa-atres, hindi makapaglonsad ng anumang uri ng kontra-atake. Nakatayo sa gitna ng karamihan, si Porter at Azriel ay nahulog sa pagkabigla. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng halo ng kawalang paniniwala at alarma. Oo nga. Talagang nakakatakot si Sebastian. Sumingit ang isa. Ang mga disipulo ng Legion na Sacred Ground, na dati puno ng kasiyahan, ngayon may mga ekspresyon ng lubos na kawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ay naglaho, pinalitan ng mapait na lasa ng pagkatalo habang pinapanood nila si Danny na napapa-atres, hindi makapaglonsad ng anumang uri ng kontra-atake. Nakatayo sa gitna ng karamihan, si Porter at Azriel ay nahulog sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng halo ng kawalang paniniwala at alarma. Chapter 14-19. Kumukuyom ang kanyang mga kamao, si Porter ay parehong naiinggit at nabibigo. Tulad ni Danny, siya ay umabot lamang sa pangalawang antas ng Sword Essence, ngunit ang isang antas na iyon ng pagkakaiba ay isang bangin na naghihiwalay sa kanila na parang lupa at langit. Ang sword momentum ng ikalawang antas ay bumagsak sa harap ng pagkakaisa ni na Sebastian at ng kanyang espada. Bahagyang umiling si Azriel at sinabi ng may paghanga, mukhang minamaliit natin siya. Isang kisap ng kasamaan ang kumikislap sa mga mata ni Porter. Walang babala, siya'y sumugod, tinamaan ang gitna ng likod ni Sebastian. Nagtakbuhan ang mga tao sa hindi makapaniwalang pangyayari. Si Porter, ang Holy Son ng Gaudium Sacred Ground at isa sa mga pinakagalang na talento ng nakababatang henerasyon, ay naglunsad ng isang lihim na atake sa gitna ng laban ng iba. Ang labis na kawalang hiya ay nag-iwan sa lahat na nagulat. Sa gitna ng matinding labanan, ipinakita ni Sebastian ang pambihirang kasanayan sa pakikipaglaban at kakayahang umangkop. Naramdaman ang mapanlinlang na galaw ni Porter, ang kanyang katawan ay kumilos na parang isang multo, iniiwasan ang nakamamatay na atake sa tamang oras. Ang atake ni Porter ay walang tinamaan kundi hangin. Walang palya, inadjust ni Sebastian ang kanyang posisyon, na walang kahirap-hirap na hinarap ang pinagsamang atake ni na Porter at Danny. Sa kabila ng pagiging kulang sa bilang, nanatili siyang kalmado at kontrolado. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at makapangyarihan. Bawat hampas ng kanyang espada ay may napakalakas na puwersa, pinipigilan ang kanyang mga kalaban. Bagaman nahihirapan na si Danny laban kay Sebastian, nakaramdam siya ng ginhawa dahil dumating si Porter sa tamang oras. Agad niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Porter, salamat sa tulong, Porter. Tapusin natin ang haliparot na ito ng magkasama. Si Porter ay bahagyang tumanggaw lamang. Sa sandaling iyon, ramdam na ramdam ang kanyang pagnanais na pumatay. Hindi niya sinusubukang tulungan si Danny. Sa halip, gusto lang niyang alisin ang kanyang matinding kalaban, si Sebastian. Kahit napatayin si Sebastian ngayon, hindi ito magiging pangmatagalang wakas para sa kanya dahil siya ay muling mabubuhay. Gayunpaman, ang kakayahan ng kanyang kaluluwa na pinagsikapan niyang pinuhin sa panahong ito ay mawawala, at ang kanyang mental na kapangyarihan ay magkakaroon ng malaking pinsala. Para sa isang elite master tulad niya, ang ganitong pinsala ay isang nakasisirang pagkatalo. Sigurado si Porter na basta maalis niya si Sebastian ngayon, kahit na muling mabuhay si Sebastian, masyado na itong mahihirapan upang maging banta, na mag-iiwan kay Porter na ganap na kayang hawakan siya ng mag-isa. Ngunit, kahit nasa kanilang pinagsamang pagsisikap, hindi makapagdulot ng anumang tunay na pinsala sina Porter at Danny kay Sebastian.
Ang kahalagahan ng kanyang espada ay umagos na parang isang di mapigil ang agos, na tila kumukuha mula sa isang walang katapusang balon ng kapangyarihan. Bawat atake na inilunsad nila ay skillfully na neutralize, at ang matalim na enerhiya ng kanyang espada ay nagbigay ng pakiramdam na lalong walang silbi ang bawat galaw nila. Habang ang labanan ay tila nasa isang deadlock, may nangyaring ikinagulat ng lahat. Biglang kumilos si Azrael, at ang kanyang marikit na anyo ay sumugod sa labanan na parang paru-paro sa paglipad. Bagaman ito'y maramdamin, naglalabas ito ng isang matinding at matalim na aura. Nang walang pag-aalinlangan, inihampas niya ang kanyang talon kay Sebastian at sumali sa laban. Ang hindi inaasahang pagbabago ay nagdulot ng kaguluhan sa larangan ng labanan. Ang mga manunood ay nagmumura sa kasuklam-suklam na mga aksyon ni Porter, ngunit ang desisyon ni Azrael ay lalo pang nagpalito sa kanila. Bakit siya papasok sa ganitong madilim na gulo, at bakit naman siya kakampi kay Sebastian? Bahagyang nagkunot ang noo ni Sebastian, ngunit isang sigla ng matibay na determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga mata. Sa harap ng pinagsamang atake ng tatlong kalaban, hindi siya nagpakita ng takot o pag-aalinlangan. Ang espada sa kanyang kamay ay kumilos ng may lumalakas na puot, bawat hampas ay may dalang puwersa na tila pinuputol ang mismong tela ng kalawakan. Ang enerhiya ng espada ay sumabog palabas na parang walang tigil na alon, bumangga patungo kina Porter, Danny, at Azrael. Emph! Akala nyo ba talagang sapat na ito para talunin ako? Ang babaw nyo. Pang-asar ni Sebastian habang may kumpiyansa. Sa sandaling iyon, muling sumabog ang kanyang sword essence. Umugong ito na parang isang nagngangalit na bagyo at pinalibutan ang tatlo ng isang hindi mapipigilang, nakakabasag na puwersa. Ang ekspresyon ni Porter ay kasing dilim ng isang bagyong papalapit. Sa sandaling iyon, ang kanyang selos at pagkabigo ay sumiklab na parang dam na malapit ng bumigay. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, hinampos niya ang kanyang sandata ng walang kapihil-pigil tulad ng isang sugarol na naglalagay ng lahat sa isang huling desperadong laban, naghahanap ng butas sa tila hindi matibag na depensa ni Sebastian. Samantala, si Danny ay mukhang isang taong biglang napagtanto na siya ay sumakay sa isang lumulubog na barko. Inaasahan niyang ang pakikialam ni Porter ang magbabago ng takbo, ngunit ang labanan ay tila kasing walang pag-asa. Ang panghihinayang ay kumakagat sa kanya, parang bamulong sa kanyang tainga, pinapaalala ang kabobohan ng paghamon sa isang kalaban tulad ni Sebastian. Gayunpaman, si Azrael ay isang enigma. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mga damdaming kasing lalim ng karagatan, na nagmumungkahi ng mga kaisipang kanyang itinatago. Ang kanyang mga galaw ay kasing likido ng isang mananayaw, ngunit bawat hampas ay tumama na may katumpakan ng isang siruhano, at ang kanyang nakamamatay na biyaya ay nagpakita ng lakas na tanging kanya lamang. Ang larangan ng digmaan ay isang kalabuan ng nag-uugnayang enerhiya ng espada at mga nagmamadaling figure, bawat galaw ay kasing bilis ng kidlat. Ang tindi ng labanan ay nag-iwan sa mga manunood ng kaba, ang kanilang mga puso ay kumakalabog sa bawat palitan. Bawat banggaan ay sumabog sa nakakasilaw na mga pagsabog ng liwanag, at bawat saglit na sandali ay nagdadala ng bigat ng mga hindi inaasahang posibilidad. Chapter 14:20. Habang tumitindi ang labanan, naglabas si Ezra ng isang galit na sigaw, inilabas niya ang kanyang divine ability, ang Blazing Sun Inferno. Sa isang iglap, isang alon ng apoy ang pumuno sa hangin, nagngangalit na parang mga dragon na gawa sa apoy, umuungal habang sumugod patungo kay Sebastian. Hindi nagpapatalo, inactivate ni Danny ang sarili niyang banal na teknik, Sword Shadow Tempest. Walang katapusang mga matatalim na proyekto ng espada ang nag-ugnay, bumuo ng isang marahas na bagyo na pumutol sa larangan ng digmaan ng may nakamamatay na katumpakan. Samantala, umabot ang boses ni Azrael. Tinawag niya ang kanyang banal na kakayahan, Petal Storm. Isang alon ng mga talulot ng bulaklak ang sumabog na parang mga nakatagong pangil, bawat isa ay may dalang nakamamatay na lakas habang tumatakbo pa. Tungo kay Sebastian. Sa harap ng ganitong matinding atake mula sa tatlo, nanatiling hindi natitinag si Sebastian.
Ang kanyang anyo ay kumikislap na parang isang multo habang inihahampas niya ang kanyang espada, inilalabas ang kanyang energy slash. Isang guhit ng itim at puting enerhiya ng espada, kumikislap tulad ng kidlat. Pinunit nito ang pagsalakay ng mga apoy, anino ng espada, at mga talulot, na bumangga sa isang napakalakas na pagsabog. Ngunit hindi nagpatinag ang mga atake ng trio. Ezra, Danny, at Azriel ay patuloy na naglalabas ng kanilang mga banal na teknik. Sa sandaling iyon, determinado silang talunin si Sebastian sa pamamagitan ng lakas. Hindi umatras si Sebastian habang inilabas niya ang isa pang banal na kakayahan. Energy Breaker. Ang hangin sa paligid niya ay nagbago, naging nakakatakot at nakakabingi. Ang itim at puting liwanag ay umiikot at bumabalot sa kanyang anyo bago sumabog palabas sa isang nakakasilaw na pagsabog. Ang makapangyarihang shockwave ay humampos sa buong larangan ng labanan, pinawi ang mga teknik ng trio na parang wala silang halaga kundi usok at alikabok. Si Ezra at ang iba pa ay nagulat, at ang kanilang mga ekspresyon ay natigilan sa hindi makapaniwalang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Sebastian na makapagpahinga sila. Sinasamantala ang pagkakataon, siya'y sumugod ng mabilis. Sa hawak niyang espada, inatake niya ang tatlo ng walang awang lakas. Ang mga mata ni Ezra ay kumikislap ng mapanganib na ningning. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, muling pinakawalan niya ang kanyang banal na kakayahan. Inferno's Wrath. Habang umuugong ang galit na sigaw ni Ezra, isang walang katapusang alon ng apoy ang sumiklab na parang pagsabog ng bulkan. Ang nagliliyab na apoy ay agad na nagbaluktot sa espasyo sa paligid nila, na parang layunin nitong sunugin ang lahat ng nasa daraanan nito. Ang matinding apoy ay nagbago sa mga umaatungal na halimaw ng apoy, ang kanilang mga panga ay kumakagat at mga pangil ay humahampas habang sumugod sila kay Sebastian, dala ang isang walang kapantay na aura ng pagkawasak. Nagtitigan si Danny sa tanawin. Sumigaw siya, ang ultimate sword technique. All blades converge. Sa mabilis na galaw ng kanyang mga kamay, walang katapusang liwanag ng espada ang nagtipon sa isang iglap, bumubuo ng isang napakalaking espada na kumikislap ng matinding liwanag. Ang espada, na may puwersang kayang sirain ang lahat, ay humampos patungo kay Sebastian na may hindi maipaliwanag na lakas. Pumutol ito sa espasyo, nag-iwan ng mga bitek sa kanyang likuran. Sa parehong oras, ayaw ni Azriel na mahuli. Sabi niya, ang Sacred Art of Flowers. Ang Floral Siberial. Sa mga salitang iyon, walang katapusang mga talulot ang nagtipon sa isang kaguluhan, bumubuo ng isang napakaganda ngunit nakamamatay na dagat ng mga bulaklak. Bawat bulaklak ay kumikislap ng kakaibang liwanag, umiikot habang nagmamadali patungo kay Sebastian, na tila naglalayong ilibing siya sa ilalim ng walang katapusang bagyong bulaklak. Ang dagat ng mga bulaklak ay nagdala ng isang nakakaakit ngunit nakamamatay na enerhiya, sumanib sa puwersa ng higanteng espada ni Danny sa sabay-sabay na pag-atake kay Sebastian. Lahat silang tatlo ay nagmula sa sacred ground, at bawat isa ay nagpakawala ng kanilang pinakamakapangyarihang banal na teknik. Bawat hampas ay nagdadala ng nakakatakot na kapangyarihang kayang sirain ang lahat, at ito ay isang puwersang lampas sa imahinasyon. Naramdaman din ni Sebastian ang nakakatakot na lakas ng kanilang pinagsamang atake. Ang kanyang ekspresyon ay naging labis na seryoso nang mapagtanto niya ang panganib. Reversal of the Elements. Sabi ni Sebastian ng mahina habang pinakawalan niya ang isang makalangit na teknik na hindi pa niya nagagamit kailanman. Ito ang ikalimang yugto ng Eternal Rebirth Codex. Ang Eternal Rebirth Codex ay hindi isang karaniwang akto. Naglalaman ito ng isang banal na kakayahan, ngunit sa nakaraan, ang kanyang pagsasanay ay masyadong mahina upang mailabas ang tunay na kapangyarihan ng mga teknikong ito. Ngayon, bilang isang nilalang ng purong enerhiya, ang kanyang pagsasanay at kalagayang mental ay sa wakas ay nagtagpo. Sa kanyang kasalukuyang 3-star intermediate deity realm, maaari na niyang simulan ang pag-explore sa tunay na potensyal ng mga banal na kakayahang ito. Ang banal na kakayahan na naitala sa ikalimang yugto ay hindi kapani-paniwala. Ang itim at puting liwanag ay sumiklab mula sa kanyang buong katawan, napakaganda at nakabibighani,
umaagos na parang di mapipigilang alon at ganap na bumabalot sa kanya. Ang nag-uugnayang mga agos ng itim at puting liwanag ay nag-twist at nag-spiral ng magkasama, na parang bumubuo ng isang mahiwaga at makapangyarihang dominyo sa paligid niya. Sa loob ng nakakasilaw na liwanag, ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang magbago ng marahas, na para bang nasa bingit ng pagbagsak. Ang magulong enerhiya ay tumagas, dala ang labis na pakiramdam ng presyon at mapanirang kapangyarihan. Ang paligid ay tila nanginginig sa ilalim ng kanyang impluwensya. Ang mga hangin ay humiyaw ng mabangis, pinalipad ang alikabok at mga bato sa hangin. Habang gumagalaw ang mga kamay ni Sebastian, ang itim at puting liwanag ay unti-unting nagtipon-tipon at naging isang napakalaking vortex. Ito ay hindi maunawaan at napakalalim, parang isang itim na butas. Mula sa vortex ay lumitaw ang isang nakakatakot, hindi maipaliwanag na puwersa ng pagsipsip, hinahatak ang lahat sa paligid nito papasok sa kailaliman nito. Ang apoy, mga sword light, at mga talulot ay hinatak ng may nakakabahalang bilis, at naglaho sa vortex ng walang bakas.